Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak kita with evidence. I don't know kung ito na ba ay pwedeng maging happy kayo or worried kayo or malungkot kayo sa balita na kung saan 153 or more than the one-third ng miyembro ng House of Representative ang pumirma na para ma-impeach si VP Sara. So it means pinapa-impeach or gustong i-impeach ng mga House of Representatives sa Kongreso si VP Sara Duterte. At naghihintay na lang ang Senado na makareceive ng resibo sa impeachment complaint laban kay VP Sara. So umuusad na kabibig ang impeachment. Gusto ng mga congressman, 150 plus, na gusto nilang ipe-impeach si VP Sara Duterte, mga kabibig. Grabe. Trending na trending at pinag-uusapan ito ngayon sa social media. Itong biglaang desisyon ng mga kongresista. Anong nangyari pala? Yung sinabi ni Bongbong na wag mo na i-impeach si VP Sara or hindi siya importante, pero eto na mga kabibig. Basahin natin mga kabibig. Grabe yan So, galing sa bilyonaryo, sabi dito, House impeaches VP Sara Duterte ngayon lang. The House of Representatives has impeached Vice President Sara Duterte after securing 153 or more than one-third of its members' signature ngayong Miyerkules, moving the process forward to the Senate for trial na, mga kabibig. The decision allows 3 impeachment complaints filed against Duterte. Ito yung mga yung mga complaint nila, citing alleged misuse of confidential funds, graft and corruption, and betrayal of public trust. All grounds for impeachment under the 1987 Constitution. So yun po ang grounds na nakita ng House of Congress, mga House of Representative, citing the alleged misuse of confidential funds, graft and corruption, and betrayal of public trust. Allegations in the impeachment complaints. The first complaint, led by Akbayan Party List Percy Sindenia, accuses Duterte of failing to properly account for 125 million in confidential funds allocated to the office of the President and Vice President in 2022. It also highlights 7 billion in unliquidated cash advances from her tenure as Education Secretary. At marami pang mga, di ba tatlo ang nag-complain, mga kabibig. Kaya nga yun na ang mga latest development ngayon, mga kabibig, na kung saan ay talagang grabe itong nangyayari ngayon. Talagang nagulantang ang mga netizen na si VP Sara ay inimpeach ng House of Representatives. So meron yung video kanina nakuha na kung saan meron daw pagmi-meeting ang mga kongresista. So ito yung kanina ni ito. All members. Hindi ko alam. I just received the message. Is the impeachment on the table, the discussion? I am not yet aware because the message was a little vague. What was the message, ma'am? Yun na lang, kahit vague. Anong sabi? See you at Romualdez Hall. From the message The invitation was from? I am not at liberty to say. I will come back Congressman, after I commit to all of you that I will be back. Congressman to Jaime talk to already you. said it was from the Speaker's office. Oh, okay. But will you endorse it if meron pong papel? Will you endorse the impeachment? I will get back to you in 10 minutes, Marian. Thank you. I will get back to you. So yun, napatawag pala yung mga kongresista, mga kabibig. Naku, kalerky naman yan, pinapatawag na siya. Kaya nga nakakuha ng 153 and more ang mga ang House of Representative
na kaya yun na, sabi ng ilang mga ready na ba ang closed door caucus resulted to 153 signatures of VP Sara impeachment. Nako. Relax guys. Revolutionary government ang sunod diyan. Pabor pa din si Duterte kasi ibabalik si PRRD if ever. Ito pa ang sabi ng mga netizen. Na imbis na yung tamad may impeach, yung nagtatrabaho pa ng maayos, yung mga congressman sa Manila, sigurado naming arip or pera lang daw. Yung anak sa isa kanila, yabang ng mga bagong kotse. Ano ba kayo? Maghintay tayo sa mga further information about this. Ilalabas ang lahat ng congressman na pumirma sa impeachment ni VP Sara para magkaalaman tayo, sabi ng isang netizen. O sana ilabas nila yung mga pangalan para yung mga ibang supporters, okay, malalaman ba natin sino-sino mga pumirma? Malaking gulo na to. Mapapalayas na si Bangagli, Satanas at Tambuwaya. Na naku po. Excited na si Tamba. Ano kayang posisyon niya? May Speaker of the House or VP? Pero boring ang VP kundi rin siya maging presidente. Hello, from Hans Bacon. Hindi siya maging VP dahil if I'm not mistaken, sa Senate President mapupunta yung posisyon yon. Matagal na talaga nilang plano yan. Ang gusto talaga nila, mawawala ang Duterte dahil ayaw ng mga oligarchs yung nagbabayad sila ng tax. Siguradong may pasabog yan si VP Sara. Lagot sila ngayon. Naku, ito na ang hinihintay natin. Ano kaya ang maging reaction ni VP Sara? Because na-observe yung si VP Sara parang tahimik lang this time. Walang mga tawag dito, mga news about her na yung nagtatrabaho lang siya. Pero ngayong, ito na ang House impeaches VP Sara Duterte, yung 153. Baka kabahan kayo pag si VP Sara na ang uupo. Baka magiging ututa na kayo. Naku po, minamadali ang pagpirma. Bakit? Naku po. Anong sabi ng iba? Anong gagawin natin? Maghintay tayo sa updates. Excited na ako sa mga ilalabas ni VP Sara. Ilabas sino ang pumirma dahil iti-check ko kung kasama ba ang ilang kongresista. Pinapaspas ng mga buwaya, tama ngayon sabi ni Senator Bato, ipapasa nila sa Senado ngayon para maging busy ang mga senator at walang oras mangampanya. Buwaya talaga itong mga nasa Kongreso. Mas stroke sana lahat ng pumirma dyan sa Kongreso. Huwag naman pong ganon. Baka may may reason din sila kung bakit sila pumirma. Jeline Esclamada, wag kang ganyan ha. Hintayin natin kung ano ba ang reason nila. Baka naniniwala din sila sa mga ground for impeachment ni VP Sara. Ito kasi ang ground for impeachment sabi dito. Graft and corruption, betrayal of public trust, and alleged misuse of confidential funds. Alleged pa yan ha. Hindi pa yan totoo at wala pang pinatutunayan. Hindi pa napapatunayan. Baka mapahiya lang sila, di ba? So yun mga kabibig, yun ang mga pasabog ngayon. Sino ba yung pakilapag yung 153 na pumirma? Pakipost para maiwasan. Naku po. Yan na nga ang sinasabi ko. Ngayon, Senate of the Philippines, ngayon yung ipakita kung may dignidad pa ba kayo. Okay, ang Senado kasi ang last, di ba? Tapos sabi dito, kaya pala pinamadali kasi malapit na mag-end ang 19th Congress. Nako, napilitan ba ang iba dyan? Tinapalan ba ng millions? Ano ba kayo? Ano ba kayo? Anong millions? Huwag kayong ganyan. Millions. Nako po, happy ba tayo na na-push na itong impeachment? Ako, okay lang kasi para malaman talaga kung sino ang nagsisinungaling at kung sino talaga ang planong politika. O, di ba mga kabibig? So, gusto niya bang makita si Franz Castro na parang ang happy-happy ni Franz Castro knowing nung previous time, 8 lang ang pumirma. Pero ngayon parang biglang dumami mga kabibig. Na-shock nga ako. Ngayon lang nagpa-meeting pero agad-agad madaming pumirma. Nako po. Anong nangyayari? Di ba? Ay. Yun na nga mga kabibig Yun na nga ang sinasabi natin. May mga magic na hocus-pocus ngayon mga kabibig. Di ba? Ito si Madam Franz Castro para maging maganda ang mood nyo today. Lalo yung mga bashers ni VP Sara. Ito na. This is a good mood for you people. So I have to verify pa nga kung anong naghahanda yata ang majority doon sa represent mamaya about impeachment. So I have to verify pa nga kung ano yung impeachment complaint na yon. Is it 1, 2, or 3? Ngayon na rin kayo?
Or 4? Or 4 naman. But the official who told you, yes, he or she has signed the impeachment. Hindi ko pa nakita. May narinig kayo ilang bilang na po yung Well, pumirma. in-expect daw na makukuha yung 1/3. Which is, Nakuha na nga. 103, pero nag-expect pa ng more than that. Okay. Thank Ito na muna sabihin Thank you, yung ma'am. final na. So dito mako-confirm natin na ang Quadcom, it's all about impeachment. 'Di ba? Yung Quadcom is all about impeachment, mga kabibig. So therefore, we can conclude. Pwede ba natin mag-conclude? Depende sa pag-understand mo sa mga nangyayari ngayon. Tama nga si VP Sara. 'Di ba? Matagal na palang planuhan siyang ma-impeach. At ngayon ng araw, ang bilis ha, from 8, nagpatawag ng meeting, biglang nag-153. 'Di ba mga kabibig? Nagets nyo? Nako po. O, yan ha. Trending na. Sabi dito, we better move. Nako. Nako po. People of the Philippines, get ready. Diversion tactics para malihis ang issue ng BICAM. Atat na si Tamba maging presidente kapag napatalsik si VP Sara. Next move, impeach BBM para si Tamba mag-ari. Depende na kung anong plano. Pero ako, I'm not sure kung maging successful itong impeachment. 'Di ba? Kung tatakbo ito impeach sa Senado, so ang mga senador wala nang time para tawag dito, mangampanya. I'm not Filipino for nothing. We better do something. Bankrupt na ang PhilHealth. They have 3 more than years simot ng kaba ng bayan. This only proves that money is the root of all evil. Mas grabe pa rin siguro ang mga magic dito ngayon from Alo Dadon. Senate will not vote until election kasi kung ngayon na yan, di yan lulusot. May Senado pa naman, huwag mataranta, keep in praying, may awa si God. Sarili lang iniisip nila kahit maghirap taong bayan, wala silang pakialam. Secure na ang mga bulsa nila, tamaan sana siya ng kidlat. Uy, wag naman kanon. Ang sabi ng COA, maayos ang paggasto ng budget ng OVP. Daming bobo talaga, buti na lang meron tayong mga vloggers, sabi ni Cole Marvs. Ito pa, we're not Filipinos for nothing. So, yun mga kabibig ang mga nangyayari ngayon kung ano ang development. Kaya nga ito na pinush na talaga ng House of Representatives ang impeachment case laban kay VP Sara. Ilan ba ang pumirma? 153 po ang pumirma. 153 po ang pumirma sa impeachment ni VP Sara. Yan na po. Kaya nga, the Senate Public Relations Information Bureau has briefed Senate reporters about preparation for the possible transmittal from the House of Representatives of the articles of impeachments against Vice President Sara Duterte. Kamara, may sapat ng numero para ma-impeach si Vice President Sara ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, mga kabibig. 153 nga eh. 'Di ba sa interview sabi ni Franz Caso 103. So happy na si Caso kasi malapit na. Malapit ng anong tawag dito? Si VP Sara. So ito nga pakinggan natin. Yan Wait mga kabibig, pakinggan natin ito. Ito na. Go. DZWB Last Report! Kamara, may sapat ng numero para mapa-impeach si Vice President Sara Duterte ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Flash report mula kay Isa Avendaño Umali. Isa? Mayroon na nga raw sapat na bilang o numero para mapa-impeach si Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco sa panayam ng mga mamamahayag. Pero anya, tatayo siya sa plenaryo ng Kamara mamayang hapon para sa formal na anunsyo. Una nang sinabi ni Velasco na kailangan ng pirma ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara para mabilis na umusad ang impeachment complaint at maiakyat na sa Senado. Matatandaan na 3 yung unang reklamong impeachment na inihain laban kay Vice President Duterte dito sa Kamara. Ito ay dahil sa issue na maling paggamit ng confidential funds at iba pang mga aligasyon. Ako si Isa Avendaño Umali ng GMA sa Radio DCWB, dapat totoo. Super Radio! Yun na kabibig.
Umuusad na talaga. So ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Basta yung iba sabi, this is a blessing in disguise para talaga makita natin kung sino ang mga traidor sa mga Duterte. Dito talaga makikita natin kung sabi ng iba, innocent si VP Sara or hindi. At least mabigyan ng panahon si VP Sara to defend herself. Tingnan natin kung ano ang mangyayari mga kabibig. Kayo ba? Nalungkot ba? Ako nalungkot, Nalungkot ako kasi si VP Sara ginagawa lahat, nagserbisyo sa Pilipinas, kitang-kita naman. Pero ang dali, no? Ngayon lang araw na ito, nung una 8, pero bigla na lang naging 153, ang bilis. Diba? Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.